time, siyempre, si Lambino, abogado. Kung wala na tayong question doon, abogado eh. Di ba? Abogado eh. Attorney Hinlo, sana suportahan nyo din. Yes, itatalakay natin yan. Hindi ko muna itatalakay yung mga hindi ko pa nakikita. Di ba? Si tawag dito, si Lambino. So, bukas siguro italakayin natin si Attorney Lambino. Sino pa ba yung isa si Lambino? Si Marcoleta. Di ba? So, kilala na natin si Marcoleta. Pero kung makikita mo nga, siya yung laging cool guy lang pa dati. Lagi siya. Experience na lawyer, magaling na lawyer, matagal na rin congressman. And sabi nga is, nung nanonood ako during the hearing about the franchise of ABS-CBN, doon ko lang na first time ko narinig although ako matagal na ako din sa corporate, pero that's the first time na narinig ko yung corporate layering. Diba? Corporate layering. Alam natin yung mga holding company, ganyan, bla bla bla. Ganyan. Pero yung corporate layering, doon ko naintindihan sa putya, ang tatalino talaga nung lawyer nung ABS-CBN. Pero kahit sobrang komplikado yung pinagagawa nila just to evade yung tax, hindi sila makapagbayad. Pero nahuli sila ni Congressman Marcoleta. Ganon ka-sharp yung utak nung mama. So, kailangan mo din yan. Diba? Kailangan din natin sa Senado yung yung tao na yan. And nakita naman natin yung alignment niya, diba? Nasa Duterte policy din siya. Diba? Saka nakita natin na, sabihin natin, hindi natin siya kakakita ng corruption. Diba? Kasi ako, siyempre may kilala tayong INC, may mga kilala tayo ng mga tawag dito, mga ministro ng INC na lawyer, not only minister of the Iglesia ni Cristo, but also lawyers. They serve as in legal department ng central office ng Iglesia ni Cristo. And talaga namang nakikita nila na talagang ito hindi kumbaga sabi nga is hindi yan mangungupit ng pondo. Bakit? Kasi ang dinadala niya, kahit pilitin man niyang iiwas yung sarili niya dun sa organization, sa religious organization niya, mamamantyahan yung kanyang religious organization kapag gumawa siya ng ganun. And definitely kapag na-issue siya ng ganyan or naiulat siya doon, pwede siyang expelled doon sa kanilang So yan ang pinag-iingatan niya. So hindi natin yan. So sino pa yung ating mga dito? Mga tag dito. Mga sabi nga natin ay mga iba pang mga kakandidato. Philip Salvador, natalakayan natin si Philip Salvador, si Lambino, si Congressman Marcoleta, Bongo, si Bato de la Rosa, si Pastor Kibuloy. So tingnan natin si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa nakita na nagtrabaho in government si Pastor Kibuloy. Pero although hindi ako kumbaga iba yung political, yung spiritual belief niya o religious belief niya sa akin. Pero hindi ko tinitingnan yun. Ang tinitingnan ko dito is papaano siya makatutulong at na maisulong yung Duterte policy. So alam naman natin na isa siya sa mga nakakaalam kung paano ginawa yung Duterte policy, sapagkat lagi natin siya nakikita nakatabi ng dating Pangulong Duterte. Diba? Sasabihin nyo ay nag-take advantage siya politically during the time of Duterte. Wala akong, although sabi ko nga magkaiba yung religious belief niya sa akin, and I don't believe sa kanyang religious organization, pero ang pinag-usapan dito is political. Iba yung kanyang religion sa kanyang political. Hindi siya nag-take advantage even though he's a friend of the former president. I don't see him na nag-influence sa anumang desisyon during the Duterte time. Diba? Andun lang siya, tumutulong siya, nagpapagamit siya ng chopper niya, ng jet niya, diba? Siguro, pakain-kain, nag-sponsor siya ng pakain sa mga bisita ni Tatay Digong. Pero politically, wala akong nakita na kanyang, kumbaga, nag-influence sa politika. Si Sal Panelo, kung mahal ni Tatay Diggs ang China, ayos lang. Actually, ibang ibang aspect yan. Kung gusto nyong
malaman yung stand ko and sa nakikita ko doon kay dating Pangulo about sa China, pwede nyo panoorin yung mga videos ko nga dyan. Diba? Tingnan nyo dyan yung mga about sa China. Inaano ko yan, iniisa-isa ko yan. Hindi lang natin pwedeng itapik ng isang gabi at pagsama-samahin natin kasi mahaba. Diba? Mahaba. Diba? Hindi niya, makikita nyo, kung hindi ko na dito, panoorin nyo lang yung mga video ko dyan. Tinapi ko yung about sa China saka ni Tatay Digong, 'di ba, sa China. Madali lang 'yan. So hindi lang nga natin naiintindihan yung issue dun sa South China Sea or West Philippine Sea. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, kinakailangan na mayroong magpapaliwanag ukol diyan sa West Philippine Sea or South China Sea nang malinaw na hindi bias. Kasi lahat ng nakikita ko ngayon na nagpapaliwanag dyan about dyan sa South China Sea and West Philippine Sea, may kani-kaniya silang mga interest dyan. Diba? May personal interest dyan. Hindi man personal or may interest yung grupo na kanyang kinabibilangan or yung kanyang inire-represent dyan. Hindi nila inire-represent yung totoong kinakailangang malaman ng mga Pilipino about dyan sa sigalot dyan sa South China Sea. Kinakailangan malaman natin yan. Pag hindi na masyadong pag kinakailangan ilabas natin yan, ilalabas natin yan sapagkat before tayo ma-restrict palagi nun, yan ang tinatapik natin, na-restrict lang tayo. Nung tinatapik natin yung lagi tayong yan, di ba? Pag-iwanan na mundo ang anti-China pa rin iisip. Ayos lang kasi naibenta na nila Cory noon ang West Philippines. Hindi tayo mahala pinapasok ni Cory. Diba? May time po tayo na para pag-usapan po yan. Pero as of now, ang isinusulong natin ay yung straight vote. Vote straight sa PDP laban. Huwag nating titingnan yung personality. Diba? Panoorin niyo yung aking video kahapon. Nandun po yung pinaliwanag natin na nakabuo ng isang pulisiya na parang masasabi natin na isang political party na hindi lang ang mga member ay yung mga political personality, pero tayo, parang Democrat at Republican ang nabuo ni Tatay Digong. Diba? Ina-align natin yung sarili natin doon sa Duterte policy, hindi doon sa pagkatao sapagkat yung pagkatao ay pwedeng mawala. Diba? Pero yung pulisiya, doon natin ina-align yung ating pagkatao doon. Diba? Para nakabuo tayo ng isang political system na ito yung pulisiya na gusto natin. Na parang nagkaroon ng isang unwritten or informal organization. Informal organization in a sense na we have the same idea, we have the same political ideology na inilatag nung matandang Duterte at inihain sa atin. Tinanggap naman natin. That's why we are longing for that kind of policy. Sino ang magsusulong nun? Yan, yung mga yan. No? Nakita nyo si Lambino, Salvador Philip, Kibuloy Apollo, De La Rosa Bato, Go, Bong, Bondok, Jimmy. Ito pa, nakalimutan natin si Jimmy Bondok. Nakita nyo yung transformation ng pagiging, yung personality ni Jimmy Bondok. Nakikita ko lang yan kasi ang favorite ko na kanta niyan during the college days. Kasi may kanta yan na sa Korean novela. Siya yung kumanta ng yung I Believe, di ba? Tandaan niyo yan? Hindi ako singer kakanta tayo muna. Ito ng pagkakataon ko para makakanta sa publiko. Kakanta. Stoy umasa tapos iniwan, huwag ka mainga dyan. May kanta yan, yung nahiya ako yung kanta niya yung I Believe na ikaw lang at ako, di ba? Kung kaya't tayo ay